Mother soon na ako. Hindi na Din. stop ang challenge. Very First in rare. the Philippines. Kung makita yung mga milestone mo. Nobody will document your milestone kundi ako kasi ako yung mother mo. Kapag alis ko, hindi mo makita para hindi ka mag-cry. Kasi once you cry, mommy will cry. Ayoko naman yung iiri lang kita tapos Tapos na. okay na. No, kumbaga sabi ko, I want to be there. Yun yung naging sign na parang, mommy, be strong. Kasi I will be strong too. Kumbaga sa Bisaya, patungkara yun yung mong anak. Ayaw ka ulog duol sa mong anak. Ayaw ka ulog istorya siya. It doesn't mean na magkasama kayo ng anak mo, kilala mo na yung anak mo. No. Unless nire-reach out mo yung anak mo. Yung alam ko ba na pag dinaan ko sa kanya, makakarating sa'yo. From there, it's not a big deal for me na to ask for sorry. Sorry for the time na wala ako. Sorry for those things na pag nadapa ka, dapat ako ang nandun para akayin ka. Pero wala ako kasi mahal kita. Kaya pinapagalitan kita. Kaya kung mahal mo rin si mami, vice versa. Kung sa tingin mo, pangit na yung nakikita mo kay mami, at sa tingin mo, nasasaktan ka na ni mami, you have to tell me. Kailangan tapikin mo si mami na, Mi, kadali lang Mi, nasakitan ako diri ha. Kasi how would I know na masakit na pala kung hindi ka magsalita. Okay na lang din guys, yung malaman mo na pag nagalit yung anak mo, ganun pala siya. Ay, mag-shout talaga siya. Okay, go. At least alam mo, ay, my God. For the Captiponera kayo. Yes. Ano lang Sige, yun so siya. ngayon, na parang, syempre, I'm already 26 years old throughout those years, and hindi naman lingid sa kaalaman din ng iba na parang our relationship, hindi man din talaga siya the typical setup. Hindi talaga. Hindi talaga siya typical setup, dahil. So, ano very ba? rare. Very rare. First in the Philippines. I mean, ano ba yung mga challenges din na na-encounter mo during motherhood? Kasi iba yung challenge na na-experience mo during the pregnancy. So, naire mo na, akala mo na, okay, yun na yun. Tapos, nung nanganak ka, may panibagong challenge na naman. Oo. So, ano yung mga naging challenge Hindi din? na stop ang challenge. Patuloy-tuloy. Tuloy-tuloy until now. For the go, ang mga challenges. Yung Sige. challenges naman nung inaipanganak ka na, tapos naging, syempre, mother soon na ako. Nandun na naman yung, syempre, iniisip mo na naman yung future ng anak mo. Pero syempre, bago yun, kahit papano, may naipon man. So, nagstay muna talaga ako. Kasabi ko, hindi pwedeng, hindi kita ma-breastfeed, hindi pwedeng, So, nag-breastfeed muna talaga ako. Kasi syempre, as a midwife, alam ko yung kahalagahan ng breastfeeding. So, ginawa ko talaga yon. Then, sabi ko, for the first 1 year ng life mo, kailangan andun ako. Kasi, Allah! Ay, iyak na. Yung kasi gusto ko makita yung mga milestone mo. Yung first crawl mo, first teeth mo, yung first stand mo, yung una kang tumayo, una kang humakbang. Gusto ko makita lahat yun. Kaya talagang, di ba sabi ko, you must prepare. Kasi hindi mo man masustain yun kung hindi ka prepare. Lalo na financially, kaya may baby ka na. So, since prepare man ako, so sabi ko, kailangan for the first 1 year of your life, andun talaga ako. Kasi nobody will document your milestone kundi ako, kasi ako yung mother mo. Kasi gusto ko talaga yung nakalista ang date. Very particular ako sa date. Alam mo. First date mo, lumabas ganitong araw. Yung first crawl mo, ganito. Alam mo, yung first di ba naglinis ako ng kwarto? Tapos di ba nakita ko yung baby album? Tapos,
Actually, nag-video pod ko sa akong sarili, men. Parang nag-video ko sa sarili ko, men. Nakita ko yan. Nakita ko yung parang unang tayo ko, naka-document, tapos nakalagay kailan ako unang ano yun, yung parang umikot, Oh, kailan unang lumabas ngipin ko, kailan ako unang nag-smile, oh, naka-document. oh. So, nung pinapanood, nung gitanong ako siya, may sabi ko, tapos naiyak ako, may, kasi naramdaman ko how excited you were ba? Tapos hindi ko Oh. na-expect na ma-mention na siya ngayon. Tapos, nag-video jud ko ato, may. Actually, gumawa ako ng clip, nag-video sa sarili ko, nagsasalita ako about it. Hindi ko pa lang siya Oh, kasi na-release. yun yung ano kasi first 1 year kasi ng life ng anak, yun yung pinaka-importante kasi doon lahat nagsimula. Yung ano niya, yung milestone niya. And I want to be there. Ayoko i-miss yung bagay na yon. Kumbaga, ayoko naman yung iiri lang kita tapos Tapos na. okay na. No, kumbaga sabi ko, I want to be there. Mm. I want to be in the picture na kung sakali. Kaya, documented talaga yun. I always have my ballpen. Habang nagbabantay ako sa'yo, may katabi talaga akong ballpen at notebook. Kasi kailangan kasi nagtatry ka yung mag-turn back na, Mag-flip. gano'n. Oh. Sabi ko, hindi mo pa talaga nagagawa. Mm. Kaya sabi ko, hindi kailangan ako una makakita nito. Meron pa ako nitong paniniwala na kailangan pag turn back mo, kailangan yung mahigaan mo dictionary para talino ka. So, naka-prepare yung dictionary, die. So, I always For the have, mastermind si Mami. I always have my dictionary sa gilid ko. Kasi nga, inaabangan ko na yung pag-turn, mo ba? Kasi kailangan ma-insert ko. Kailangan ma-insert ko. Hindi ko man din pwedeng ilagay siya. Lalong hindi ka maka-turn. So, kailangan timing. Di ba? Magaling si Mami sa timing. So, yun. Kaya may ballpen talaga ako at papel. Tapos, nakadocument lahat yun. Kasi, gusto ko, pag tamanda ako, yung mabalikan ko yun ba na. Yun yung ginawa ko. Yun. And, happy ako. Siguro, ewan ko kung ilang mothers yung gano'n, no, na nakadocument. Pero, happy ako kasi gano'n ako. Nagawa mo Kumbaga siya. talagang, sabi ko nga nakaplano ang lahat. Before, pag magbuntis ako, ganito, ganyan. So, nakaplano talaga ang lahat. So, nung time na dumating yun, ayun, may ballpen at notebook ako. And nung nakabili na ako ng album, alam bang natagalan ako mag-album sa mga Bakit? pictures mo? Bakit? Kasi wala akong makita yung album na may mga papel-papel na gusto ko ilagay doon yung mga first smile, mga first... May Ang nakita tagal ko bumili. Diyos ko, kasi ang daming baby album, yes. Ang daming baby album. Pero hinahanap ko talaga yung album na nasa isip ko, which is hirap na hirap akong hanapin. It takes me how many Kita ko months? doon, hi, I am blank, I am blank, I weigh blank. Tapos sinong nagbinyag sa akin, blank. Yun kasi ang nasa mind ko. Ano oras ako pinanganak, blank. Ano ang weight ko, nandun. Nakita ko yun, nung naglinis ako. Kasi yun talaga ang hinanap ko na album. Ang tagal ko talaga bago nakita. Kasi hindi mo naman yan maalala. Like ngayon, kung tanungin mo ako, tas hindi yun nakasulat, Hindi ka na maalala. Hindi ko na maalala yun. Kaya ako, I always put in writing. Kasi, at least may balikan ako. May balikan ako. Kaya, anyways. yun. Di ba? Sige, me, so ano ba yung naging challenges, me, when, motherhood? After 1 year, guys, wala na yung kwarta si mother. Kailangan na mag-work. So, yun, nag-decide ako na mag-abroad at may iwang kakilananan. Then, yun na yung start ng journey namin as an LDR. And until na yun, LDR. Alam niyo ba, binisita ko lang siya dito sa bahay para sa episode na to? LDR kami. For 26 ka na, no? 25 for years. Silver anniversary na sa atong LDR, guys. LDR. Doon na nag-start kasi after a year, kasi nag 1 year siya ng 1999, March 3. March 22, dili yun ako nakalimtan. March 22, umalis ako.
Kasi I'm trying again my luck para maging OFW ulit. So yun na And yun. but before ako umalis nun, yung time na yung oras kung kailan ako alis sa bahay, yung time na kasi yun gising ka. 1 week before my flight, nakausap na kita. Although baby ka pa nun, hindi ka pa sumasagot sa akin. Pero every time matutulog tayo, kinakausap kita na, I want you on the March 22, I want you to sleep at this hour. Kasi pag gising ka, makita mo si mami na mag-alis, mag-cry ka. And I don't want you to cry. Kasi I am doing this for your future. Ganon. Kinakausap kita na kailangan ganong or kasi 10 a.m. tulog, ano ka kasi gising ka, ay 10 a.m. gising ka kasi na yan. Pero 10 a.m. kasi ako aalis. Kasi ang flight ko is 1 o'clock. So, kailangan 10 a.m. alis na ako. Yun yung sabi ko sa'yo. Yun yung palagi kong binibulong na kailangan 10 a.m. tulog ka para pag alis ko, hindi mo makita. Para hindi ka mag-cry. Kasi once you cry, mommy will cry. At ang hirap sa loob na aalis na umiiyak. Masakit. Sabi ko ganon. So, yun lang hinihiling ko sa'yo na go to sleep. Sa March 22, 10 a.m. Please go to sleep. Para pareho tayong walang maramdaman. Sabi kong ganon. So, yun, parating na yung araw na ng March 18, nag-March 19, 20, 21. Hala, gising ka talaga ng 10 a.m. Tapos, habang inaano ko yung maleta ko, nakatago yun sa ilalim ng kama. Hindi ko pinapakita sa iyo. Wala kang nakikita. Every Ang alin? time, yung pag nagliligpit ako, kasi Okay. kinabukasan flight ko na pa Manila. So, every time tulog ka, saka ko inaayos yung maleta ko. Pagkatapos, ginatago ko sa ilalim ng kama. And then, yung the day na, yun na nga, aalis na ako, talagang tinitingnan kita. Sabi ko kasi hindi pwede talaga makita mo ako dahil alam ko iyak ka talaga kasi close man tayo kasi nga naka-breastfeed ka sa akin tsaka ako nagbabantay sa iyo. Tinutulungan ako ni nanay at ni tatay. So sabi ko hindi talaga makita. So sabi ko naku paano yan? Naligo na ako. Gising ka pa rin. So sabi ko paano yan Lord? Uy, hindi pwedeng makita ako ni Langging kasi iyak talaga ito ba? Tapos mahirapan ako mag-alis. Nung nagbihis na ako, tapos nakaupo ako sa tindahan ni nanay, kami ni nanay. Pero hindi alam to nila nanay na nag-pray ako ng gano'n. Na hiniling ko talaga yun sa'yo na 10 minutes to 10 a.m. Pumasok ka sa kwarto. Pumasok ka sa kwarto, tapos nag-usap kami nanay kasi binilin kita. Tapos thank you ako kila nanay sa pusap. Tapos nung tumayo na ako kasi mag 10 a.m. na, pumunta na ako sa kwarto, kunin ko yung maleta ko. You were asleep na sa bed. Tulog ka. As in, tulog na tulog. Kasi yun, hindi. Dandaan ko ginuha yung maleta. Kasi nandun sa ilalim, hinigaan mo yung maleta eh. So, kinuha ko. Dandaan. Tapos nag-kiss na ako sa'yo. Tapos sabi ko, yun yung naging sign na parang, Mami, be strong. Kasi I will be strong too. Kasi natulog ka talaga. So, parang, yun yung message sa akin. Yun yung palagi kong dala. Na, yung naintindihan mo yung pag-alis ko, naintindihan mo yung rason ko, naintindihan mo yung ano, at binigay mo yung gusto ko. So, yung sinabi ko na pag natulog ka, Mommy will not cry. Hindi talaga ako umiyak. Kahit parang kumot na imong dughan ba? Pero hindi talaga ako umiyak. Kasi yun yung promise ko sa iyo na if you go to sleep, Mommy will not cry. Yun. Tapos umalis ako nung paglabas ko ng pinto ng kwarto hanggat sa main door, hindi na talaga ako lumingon. Hindi ako nagpahatid sa airport. Ako lang talaga ang umalis. Oo. Yun yung palagi kong inaano na kung doon sa murang edad, sa bagay, nung pregnant pa lang ako sa'yo, marami man tayong pinag-uusapan. Marami tayong deal, tayong dalawa. So, doon ko na yung kampante akong umalis kasi alam ko maintindihan mo ako. Kaya yun, umalis ako yun na tapos may mga timeline ako na
Lord, kailangan bago mag 2 months stay sa Manila, kailangan makaalis na ako. Oo. Kasi wala na. Pag hindi pa ako makaalis, wala nang panggatas yung anak ko, wala na. Oo. Kasi naka-program lahat. Oo. So, sa awa ng Diyos, 1 and a half month ako sa Manila, nakaalis talaga ako. So, yun, nag-OFW na ako. Then, doon nag-start. March 22, 1999, Oo. nag-start ang LDR natin. Anniversary And, pala natin yan. and nagtuloy-tuloy po sa jackpot until now. Graduate na lang po Oh, ako. nagmasteral na lang. Oo ko. O di ba nang hilak taday? Ano ba yan? So, parang safe to say, no, na kaya din siguro may ganito tayo kasi even when I was still in your tummy, man kinakausap mo na ako. So, siguro, Yeah. kaya ganito tayo na lumabas na talaga ako, lumaki ako, natural sa atin ba na mag-usap kahit pa LDR tayo, Oo. natural ba siya? Kasi, since midwife nga ako, may mga lessons na kahit na buntis ka pa lang, try to communicate with your child, gano'n. Tips na yun siya, guys. Try to communicate with your child. So, talagang kino-communicate na Mm. kita na umabot sa point na kailangan ko mag-work kasi OFW ako nung nabuntis ako sa'yo. Kailangan ko mag-work. Hindi man pwedeng magbuyad-buyad sa work, no? Kay bawal sa Taiwan ang buntis. So, kinakausap kita na, langga ka ng magtago ka muna, bahala ka saan ka magtago kasi kailangan ko mag-uniform. Yung uniform namin slacks. Slacks na hindi ba siya garterized, tapos polo. Paano magkasya nga? Burot ng tiyan ni mami. Pero every time na mag-go to work ako, hindi ko alam kung saan ka nagtatago. Kasya until... Masunurin talaga ko since I was young. Oo, imagine mo, nagbuntis ako, July, nag 1 month siya, July, August, September, October, November, December, 6 months, mag 7 months siya nang umuwi ako. Kasya yung uniform ko. Hindi ako nagpalit ng uniform. Pero, yun lang ang deal ko rin sa'yo na magtago ka lang pag mag-work si mami. Pero pag si mami nasa dorm, you will be free. So kaya pagdating ko galing talaga sa work, dako kayo kog tummy, as in naka-duster talaga ako sa dorm. Makita ako na lahat ng mga kasama ko naka-duster kasi yun yung deal natin. Yun yung tas resign sa work. Ayaw nila akong payagan. Nagsabi na lang talaga ako na I'm pregnant. Pero akala ko, kasi bawal talaga sa OFW dun sa Taiwan na mabuntis ka. Pero sa case ko, inano pa na nila talaga ako nga doon ako manganak. Which is, no, dili, pwede. Kay, baka, ang fear ko nun is baka hindi kita madala ng Philippines. Kasi magiging Taiwanese citizen ka. So, ayoko. Kaya umuwi talaga ako nung mag-8 months. Parang, katapusan ng January. Umuwi talaga ako. Kasi ayoko manganak doon dahil baka maiwang ka, my God. Maging Taiwanese Maiwan yung resident. pinaghirapan ko. So, yun, Unsaon meron na lang. talaga tayong yung parang mutual understanding. Nung nasa tummy ka pa lang hanggang sa yung lumabas ka na. So, kaya siguro ganun. Kaya natulog ka, day. Ayan, larga ang Mother Sue. Fly, fly, fly. Butterfly. Lang. Then after nun, like, syempre, nag-abroad ka. Then when I was growing up, ano pa ba yung mga challenges? Maraming challenges. Pero to cite an example lang siguro. Kasi 'di ba, for sure, for some mothers, yan din yung challenge nila when their kids are growing up. Parang nagkakaroon din ng challenges ba na how will you understand your kid? mahirap Mo talaga pag, kasi yung lagi mo sinasabi sa akin, may ba na, kanang very important na imuhang, ano yung term mo, itong Bisaya, imuhang tungkaron, yes. imuhang Oo, kasi, while, syempre, LDR na, at saka, actually, kaning ako, dili lang ni sa LDR, even ka nang nagkuyog mo sa imong anak, it doesn't mean na magkasama kayo ng anak mo, kilala mo na yung anak mo, no. Unless, nire-reach out mo yung anak mo. Kumbaga sa Bisaya, patungkara gyud imong anak. Ayaw ka ulog duol sa imong anak. Ayaw ka ulog istorya siya. Kanang pangutanin mo iyang opinion. Ask for her opinion or his opinion. Tapos, kailang malabas din nila yung feeling nila. Kasi, growing up na ako, LDR tayo,
mahirap talaga kasi hindi ko na alam kung yung upbringing mo Hindi kasi mo si nanay nakikita. hindi ko na nakikita yung mga Mm. ano mo tas wala ako para ma-explain ko yung side ko, gano'n. Kung halimbawa ma-hurt ka sa akin. Hmm. So, mahirap talaga. Pero Hmm. since the day na umalis ako nung March 22, 1999, Hmm. since the day na yon and even up to now, Hmm. I always pray na lang talaga na, Lord, hikapa ang hunahuna og kasing-kasing sa akong anak. Na moabot ang panahon masabtan ko niya sa tanan akong ginahimo, sa pagiging mother nako, sa ngano na ako sa layo, Hmm. kung unsa man karon kay since LDR man ta. Hmm. So, yun yung palagi kong prayer na Hmm. yung ipuin niya yung heart mo tsaka yung mind mo at iparamdam niya sa'yo yung pagmamahal Mm. ko. Since I Hmm. cannot do it dahil malayo Oo. tayo. So yun na lang, yun palagi. Everyday, yun yung palagi kong prayers na Hmm. hikapa iyang hunahunag iyang kasing iparamdam ang akong pagmahal bilang isang inaan. Hmm. Which is yan din yung kinuwento ko sa'yo, Meba, na 'di ba parang marami nagsasabi sa akin na, baka siguro kasi ano din, mabait ka rin talaga na anak for you to be able to understand na hindi ka talaga nagrebelde, hindi ka talaga parang ano na, good. Hmm, Ta's ngayon ba na lumalaki na din ako, like when I turned 24, 25, 26, 'di ba parang kinukuwento ko sa'yo, na mas naiintindihan kita ngayon. Ta's ngayon parang naiisip ko ba, oo, good, maybe perhaps character ko din hmm, siya. Pero siguro big part of it talaga siguro is si Lord ba. Parang yung Holy Spirit, God, na hmm, bakit umaabot talaga sa point na, ay, oh, parang magets lang din kita ba, 'di ba? I mean, hmm, naman jud tay marang differences, pero mm, bakit umaabot sa point na talagang, ay, oh, bigla lang din kitang maintindihan ba? So, ngayon na parang kinuwento mo sa akin 'yan before, na pinagdasal mo pala, parang dun ko din naisip ba na, hala bitaw 'no, what if all this time, although yes, it was also how I was, paano ako pinalaki, ano yung character ko, values ko, pero more so, maybe it was also because of the prayers you had ba, na kahit magkalayo tayo, parang your prayers were guiding me ba as I was growing up, anak god. oo, kasi wala man akong ibang maisip na ano gawin kundi i-pray na lang talaga Ah. kita. Yung gusto kong gawin sa'yo, yung gusto kong ipaabot sa'yo, wala man ako. Kumbaga, wala akong power para maparamdam yun kasi nga nasa malayo ako. Hmm. So, dinadaan ko lahat sa prayers. And Um, thankful lang ako kasi sa murang edad ko, kilala ko na ang Diyos. Tsaka ganun ka Oo. mag-isip. O, kasi guided palagi ako ng taas ba na ganun hanggang lumaki ako. So, Hmm. nagkaroon man ako ng mga trials. Yung alam ko ba na pag dinaan ko sa kanya, makakarating sa'yo. Mhm, Yun yung, ganda. oo. Pag dinaan ko sa kanya, makakarating talaga sa'yo. Kahit Hmm. nasa malayo ako. And siguro 'no, parang it's safe to say din ba na kaya naging ganito ang relationship natin kasi nasa gitna talaga si God. Since Mm. the beginning nang nagbuntis ka, nagpagitna na talaga din Oo. siya. Tsaka I remember may mga nagsasabi sa akin, mga Ah, friends ko, ah, yung mga kakilala ko na kasi since kay nanay ka lumaki at kay tatay, parang sabi nila na yung pagsisihan ko daw na hindi hmm, ako lumaki hindi ka lumaki sa akin mm, kasi daw hindi mo daw ako magiging love. Yun yung hmm, pagkasabi nila na in sa Bisaya pa na and this happen sa market pag yun ha. Dili gyud ko makalimutan ni giingnan ko na susday magmahay jud ka inig dakuan na imuhang anak kay wa jud nay pagmahal sa imuha kay ang nagpadako imong nanay imong tatay hmm, wala ni dako sa imuha. hmm, Ni mura kog nabato, murag, ha? Tempa kaday lang. Pero hmm, wala ko nag-ano sa ilaha, ni ana lang jud ko, aw tan-awon lang nato inig dako sa bata. mhm, Kana ra jud ako ang ano, yun lang ang sinabi ko, tingnan lang natin paglaki ng bata. hmm. Wala na akong maraming salita. Pero ang hindi kasi nila alam lagi na although LDR tayo, but every time na nagkikita tayo, I reach out to you. Yes. Ah, kumbaga as early as 3 years old ka,
nire-reach out na kita. Yung Mm. we go on date, Oo. tapos kinakausap kita. Tapos I remember pa na first time na Lapit mo mic mo, may para marinig. I remember na first time na kinausap kita, 3 years old ka sa Jollibee. Kaihi pa ka today. Yun. Ka-remember ko. Doon kita unang kinausap, doon kita unang ni-reach out at the age of 3. Yun, yung dinate mo ako. Yun yung dinate kita. Tapos, sorry ako sa'yo kasi malayo si mami, hindi kita malagaan. Tapos, lahat-lahat, bakit tayo LDR, in-explain ko sa'yo. Kahit alam kong hindi mo pa naiintindihan, basta ang sa akin lang is I'll do it now na habang bata ka pa. Maintindihan man o hindi, ang importante ang sa akin lang noon is gusto ko as early as possible masabi mo na sa akin ang gusto mong sabihin. Ayoko yung may tinatago ka, ayoko yung galit ka pala, hindi mo lang sinasabi kasi nanay ako. Ayaw mong kasi 'di ba mostly magulang ganun, magpakumbaba yung anak. Pero siguro iba talaga ako as a mom. Mas gusto ko yung nalalaman ko yung insights mo, yung nasa loob mo, yung nasa isip mo. Kasi nung first time kinausap kita, actually takot ka man magsalita. Ayaw mo magsalita. Tapos sinabi ko sa iyo na, alam mo ba kung bakit ako nagagalit? Minsan pinapagalitan kita because I love you. Kasi ayokong lumaki ka sa mali. Ayokong lumaki ka na mali yung ginagawa mo tapos okay lang ako. Kasi mahal kita, kaya pinapagalitan kita. Kaya kung mahal mo rin si mami, vice versa. Kung sa tingin mo pangit na yung nakikita mo kay mami, at sa tingin mo nasasaktan ka na ni mami, you have to tell me. Kailangan tapikin mo si mami na, Mi, kadali lang Mi, nasakitan ako diri ha. Kasi how would I know na masakit na pala kung hindi ka magsalita. And that is something din na thankful ako ba na parang inintroduce mo yan sa akin. Kaya for some, hindi nila yan gets. Diba even si Papa Gani, nung first time niyang na-witness na ganyan tayo, parang, wait lang ging. Nagpagita na kagad si Papa. Kasi hindi siya sanay. Hindi siya sanay. And ako like, now I'm grown up already, makita ko talaga ba how ahead of your time good ka. Ana good me kanang siguro maybe there were people also or may mga moms na ganyan din pero I can really say and proud talaga akong sabihin na ahead of her time gid si mommy. Imagine siya nag-introduce sa akin yan. Hindi ko completely maalala ba na may mga ganyang conversations pala kami pero I think may helpful siya kasi when I was growing up hindi ko alam yung mga wisdom na lumalabas sa akin, sa'yo pala yan galing. Pero baby pa siya na-instill, kaya hindi ko lang maalala saan siya galing. Pero ikaw na pala ang nag-instill nun sa akin. That's why very big on conversation ko. Gusto ko yung nakapag-usapan talaga. Kasi pala, nung bata ako, ganun ka na sa akin, hindi ko lang siya ma-pinpoint, saan to galing na wisdom? Bakit ganito ako mag-isip? No? So, yun. Yan yung isa sa one of the many things na parang ginagawa ni mami sa akin na very thankful ako kasi hindi ayaw kong sabihin na unconventional siya kasi dapat conventional siya dapat nga common siyang ginagawa pero not everybody does that ba. So kato grateful jud ko ana lagi ko din nga kinukwento sa mga kaibigan ko na kanang night yung pag mag heart to heart talk na ta to the point na sige yun 'di ba may bata pa ako noon umabot sa point high school man ata ko ato or college yung magsakay kami ng bus. Sakay, kwentuhan lang, ganun yun. Dinidate ko talaga siya kasi gusto ko magkwentuhan kami kasi since LDR nga yung setup namin, so hindi every now and then na nagkikita kami, hindi every now and then nakakausap. Kaya if may chance ako na makauwi ng Davao kasi at that time, sa Cebu kami base, tapos nag-Manila base kami ng husband ko. So every time na umuwi ako, dinedate ko talaga siya. Sometimes isakay kami ng bus. Kung hanggang saan ang bus, dun lang din kami. Tapos sakay ulit kami pa uwi. Pabalik. No, kwentuhan lang kami ng kwentuhan kasi Oo. that's my way of kumbaga catching up dun sa mga days na or mga months na hindi kami nagkita or ano na nangyayari sa kanya. Yes. Yun para at least alam ko yung nangyayari kahit na LDR. Kaya yung way ko, at
least makilala ko yung anak ko kahit na hindi ko siya kasama. Mm. So, quality time palagi. Yes, that's why I Mm. love language ko, quality time. Quality Kasi, time. hindi, kasi I think may ang common siguro ba na pag tinanong ka ano talagang challenge sa motherhood mo, marami man. Pero Ang dami. siguro, Mm. one of which talaga is yung LDR natin ba? Like the Oo. setup itself and the way na nag-cope ka Super. din tayo is yan ba? Parang kinakausap mo ako. Oo. Sobra. Kumbaga, hirap maging LDR. Mostly ng relationship na LDR, nagfo-fall down talaga. At least yung sa atin, hindi siya nag-fall down. Tapos naging bloom pa siya. Nag-bloom pa siya Nag-bloom na pa nag-bloom. siya. Kasi it's all Mm. because of yung open-hearted kasi tayo. Ikaw, open-hearted ka na Mhm. makinig sa akin Mhm. for my defense kung bakit wala ako sa tabi mo. Ah, And then, ako din, open-hearted ako na makinig sa makinig hurt sa'yo ko. o yung sa mga heartaches mo, lahat ng Mhm. ibato mo sa akin, open-hearted akong i-accept yon. And Mm. from there, it's not a big deal for me na to ask for sorry. Mm. Diba? Talaga Mm. nagsusorry ako sa iyo because Yes. sorry for the time na wala ako. Sorry for those things na pag nadapa ka, dapat ako ang nandun para akahin ka. Pero wala ako kasi kumbaga, nandun ako sa malayo. So, kaya sa akin, hindi big deal sa akin kung mag-sorry ako sa iyo. At sabihin nila na, anak mo yan, nagsusorry ka? Yes. Kasi it's important to recognize your mistake at saka yung mga Mm. pagkukulang mo. It's for them to realize ba na, si mami nga nagpakumbaba sa akin na anak lang ako. Ako pa kaya na mami ko siya. It's it's a Give win-win. and take. It's a give and take. Kasi kahit na ganun, mabavalue kasi yun paglaki nila. Paglaki, yes. Mabavalue nila yun na hindi That's why. pala masama mag-sorry Hindi sa kabawasan. kabawasan sa yun yung Pagiging. palagi kong sinasabi na hindi kabawasan yung manghingi ka ng sorry, Ha. lalo na sa anak mo, lalo na pag na-hurt mo yung Kasi, anak mo. siguro sa point of view din ng anak me, parang every time ang good nag-sorry ka or ang mga mom or parents, we feel heard ba na parang, okay, gets. Kahit pa sabihin natin galit ako kay mami, pero kasi nag-sorry si mami, okay, gets pala ako ni mami. Oo, So, parang kami din, mapapasorry din kami na, good, it's really, kasi ako, naniniwala din ako, Meba, na parang what you show to your kids or what you show to your children, yun, if yan yung something na gusto mong makuha nila, yan talaga ipakita mo. yeah. Mm. At saka, one thing para maintindihan ka nila, kailangan maintindihan mo rin sila. Yes. Kasi hanggat hindi mo sila naiintindihan, hindi ka rin nila maintindihan. At hanggat hindi kayo nag-uusap, hindi nyo maintindihan ang Ang isa't isa't isa. isa. Yeah. Correct. So, kailangan mag-usap talaga kayo. Mm. Whatever na ibato sa'yo na masakit, you have to accept it. Batuhin ka talaga ng batuhin yan. Kasi marami yan silang nakahanda na pangbato. Pero as a mom kasi, ikaw yung, sige go. Kasi mas maganda na yung nasasabi ng anak mo yung kung ano man nasa isip niya at lalo na yung nasa puso niya. Ako, Kasi mahirap, sa totoo lang, not everybody has the same relationship that we had. Kasi mostly, may mga mama ako, anak ka. Pero sa akin kasi no, equal lang tayo. We are, kumbaga equal ang rights natin as a mother and as a child. Equal yung karapatan natin ba na kumbaga equal ang lahat. Walang nakakalamang kasi at the end of the day, pag nasaktan kayo, pareho lang ang sakit. Wala man, ang sakit, hindi man yan nag-gauge na mas masakit sa akin. The same lang yan. Nasaktan ka, the same ang sakit. Diba? Pero once na nagkaintindihan kayo, dumaan man kayo sa away, nag-away man kayo yung pag-uusap na yan, but at the end of the day, naintindihan nyo kung bakit at ano ang pinanggalingan. So, matatapos ng matiwasay. Yes. At least nailabas mo na. At saka, okay na lang din guys, yung malaman mo na pag nagalit yung anak mo, ganun pala siya. Ay, mag-shout talaga siya. Okay, go. More.
At least alam mo, kumbaga kilala mo yung anak mo, hindi yung akala mo lang kilala mo siya, pero uy, hindi mo alam na, ay, my God, Kapatid. grabe mo dahil siya mag-shout, shout, shout, shout for joy. Ara jud day, mga shouting galore niya. Ako po, managot po ko, chat, 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 chat. That's why, Ganon. that's why Para alam din niya kung paano ako magalit. Oo. And the reason also, bakit ganyan? Kasi naramdaman ko ba na safe space ba na maging, siguro ito din ang reason, out of topic siya, pero siguro yan din ang reason ba, bakit ganun na lang din ang standards ko when it comes to, different topic na niya, pero like for example, when it comes to relationships or parang partners ba. Kasi imagine, safe space, magana ko akong parents. Tapos, why would I go for someone na warag, not like my parents, ana, good me. Oh, yes. So, very very important yun ang foundations no, like sa parents, like Yeah. your relationship. Pero again, hindi kasi din lahat parang nagkaroon ng opportunity to have that kind of relationship ba with their parents, but hindi pa naman huli ang lahat. And if ever man hindi na talaga din nagwo-work, then it's okay. I mean, kanya, to each her own, to each his own man pud gyud ta. Siguro yung mga nabigyan lang ng opportunity to have that kind of relationship with their parents, parang i-cherish lang yun siya. Parang Yeah, i-take cherish. care, And, i-take care yun din niya siya, guys, kasi hindi ba lahat ganyan. oh, hindi lahat ng mami na, sige day, singgit diha. Oo, guys, So, pag parents, kinalakihan na kasi natin na pag parents, tama sila. Their voice should be heard. So, mahirapan silang mag-reach out sa atin. As parents, tayo ang mag-reach out sa kanila. Or mahirapan kayo, but do it as simple as go on a date with your child. Kasi reaching out is very hard to both parties. Hirap talaga mag-reach out ng anak. Lalo na kung malalaki na yung anak mo. Pero, as parents, kahit ano ng status ng anak niyo, they will always be your baby. Yeah. If you like listening to these kinds of conversations, like this video, subscribe to my YouTube channel, and hit the ring button so you can get notified for new releases.